Sa darating na halalan, pipiliin ko mga matitino. De Angelo Bam Aquino, Kiko Mendoza Espirito, Brosas at Franz Castro, dalhin sa Senado. Sinabato, Aimee at Bongo, kasama ang mga trapo. Kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. DDS ni Duterte, di na mapakali. Sila ay mayayari dahil bagsak na kanilang hari. Sa pagpili ng kandidato, maging matalino. Isipin ang hinaharap, wag iboto ang mga kurap. Good morning mga kababayan, good morning Pilipinas. Siguradong galit na naman dito ang mga DDS sa pagkaka-acquit ni Maria Ressa, ang CEO ng Rappler. Yan po ang balita mga kababayan. Sigurado po na galit na naman ang kampo ng mga Duterte dahil na-acquit. Inakwit po ng CTA, ang Court of Tax Appeals, itong si CEO Maria Ressa ng Rappler mga kababayan. Sigurado yan po, nagawa-gawa na naman ang mga kaso na isinampa laban kay Maria Ressa. Sigurado pong galit na naman at hindi maipinta ang pagmumukha na mga DDS dito sa balitang ito mga kababayan. Wala na po, paisa-isa na pong tumitiklop ang mga Duterte, ganun na rin po ang kanilang mga tauhan. Hindi po sila mananaig dito dahil wala na sa pwesto ang kanilang amo, wala na sa pwesto ang kanilang hari, at kung mangyayari po baka maisip po ang kanilang hari at maipunta sa the Netherlands para humarap sa kanyang kaso. Ganun na rin ang kanyang anak na mayroon pong impending na trial sa Senado. Tayo po naghihintay kung kailan po yan mangyayari, kaya hindi po mananatili sa pwesto ang pamilyang ito. Meron po silang katapusan mga kababayan. At sabay-sabay po silang babagsak kasama ang kanyang mga DDS alipores, mga Pilipinong mga hindi nag-iisip, mga Pilipinong walang pagmamahal sa bayan. Sapagkat ang kanilang sinusuportahan ay yung hindi makapilipino. Ang kanilang sinusuportahan ay ang makachina. Yung makachina ang kanilang sinusuportahan mga kababayan, itong mga DDS na to. Alright, mga ka-DDS. Bago po tayo magpatuloy, magandang umaga sa lahat, magandang hapon, magandang gabi, wherever you may be, mga kababayan. Maraming salamat sa ating followers and subscribers, mga kababayan. Kahit paunti-unti po tayong tumataas, okay lang po yan. Kahit mabagal ang pagtaas ng ating subscribers, okay lang po yan. At least nakikita ko pong meron pong mga DDS na tinatamaan sa ating mga videos. At sila nga po nagre-react at marami po sa kanila ang bastos sa pananalita mga kababayan. Pero hindi po tayo matitinag, hindi po tayo titigil sa ating ginagawa dahil nga sa kabastusan ng mga DDS, mga tauhan, mga bashers na mga Duterte. Hindi po tayo titigil. Mas lalo pa po tayong gaganahan. The more na dumami ang mga bashers, well and good. Diyan yung makikita ang pinaglalaban ni Manong Ray-Ban. Ito ay para sa bayan. Hindi ito bayaran. Ginagawa po natin ito para sa bayan. So yan mga kababayan, ang isang malaking balita
na pumutok na ang CTA inakwit si Maria Ressa, ang CEO ng Rappler, na dating pinag-initan ni Duterte, mga kababayan. Ginawan ng mga kaso, gawa-gawang kaso po. Ganon din po ang pagkakagawa kay Madam Leila de Lima. Ganon din po. Kay Mabilog, ganon din po. Mga gawa-gawang kaso, mga kababayan. Kaya nagpapakita lang ito na it's a hoax. Talagang pambubudol. Pag pinersonal ka ng Pangulo, gusto ko niyang patahimikin. At hindi po sila nagtagumpay sapagkat lumaban si Senator Leila, lumaban si Madam Maria Ressa, at ngayon nakikita na po natin sa kanila ang tagumpay. At tayo po ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat, finally, nakamit po nila ang hustisya. Mabuti na lang na ang administrasyong Marcos ay hindi po nakialam sa mga kaso ni Senator Leila de Lima, kaso ni Maria Ressa. Sila po ay nag-neutral at mabuti naman. At hindi po nila pinanigan ang mga Duterte. Well, paano po papanig ang administrasyong Marcos sa mga Duterte? Sila po ang sumisira sa administrasyon ngayon. Ang pamilyang Duterte. So kung sisirain mo ang administrasyon, tatawagin mong bangag, siyempre babalikan ka niya. At sigurado na papapasukin niya ang ICC, ang Interpol dito. Sigurado makikipag-cooperate ang administrasyong Marcos dahil tinawag yung bangag. Siniraan nyo. Mga kababayan, nakahanap na po ng katapat tong kampo ng Duterte. Nakahanap po sila ng katapat. Ito pong mga DDS, mga trolls. Abay, may katapat na po sila ngayon. Sa katauhan ni Yusek Claire Castro, Attorney Claire Castro, na talagang palaban, matapang at hindi umuurong sa mga bashers, sa mga DDS alipores ng dating administrasyon. Hindi po nila kayang siraan at patumbahin si Claire Castro, mga kababayan. At hindi lang yan, mga kababayan. Aside from Attorney Claire Castro na pambato ng administrasyong Marcos, andyan din itong si hinahangaan po nating general. Yan po si Major General Nicolas Torre. Yan. Ito po yung mga alas ng administrasyong Marcos. Si Attorney Claire Castro at General Nick Torre, mga kababayan. Si General Torre, ilan na po ang kanyang finailan ng kaso. Even the former president, hindi po siya natakot. At ngayon nga, ang latest ay si June Abines, mga kababayan, na isa ring tao ni Digong, na isa ring may pagkabastos. Dahil siniraan niya ng todo si Vice President Leni Robredo noon. So nakarma siya, itong si June Abines, mga kababayan. Hindi lang po yan. Binanatan niya din si Dado Clemente or Enrique. Hindi ko po alam kung ano po ang kanyang apelyedo. Ganun na rin itong si Jason Sa, mga kababayan. Kaya iisa-isahin po ni General Torre ang mga vloggers na mga bayaran ng Duterte. Isa pa po palang binanatan niya at fa-file niya ng kaso itong si Boss Dada. Boss Dada daw, isa po itong membro ng Bayaderos, Banateros pala, kala ko Bayaderos. So yan, isa rin yan si Boss Dada. According to Major General Torre, na sasampahan niya ng kaso, mga kababayan. Kaya patapos na ang maliligayang araw ng mga Duterte at kasama nilang babagsak
ang kanyang mga alipores na mga DDS, mga vloggers na mga bayaran, mga vloggers na sila po ang mga fake news peddlers. Sila po ang nag-spread ng lies. At gusto lang po nila manira sa gobyerno, manira sa kung sino mang tao dyan na gusto po nilang siraan. Basta kumukontra sa Duterte, sinisiraan po nila. Kaya, good for you guys. Now, bumabalik sa inyo. Andyan na ang karma dahil sa inyo mga pinaggagawa. Abay, bumabalik sa inyo. Ang mapaglarong tadhana, mga kababayan. Kaya tapos na maliligayang araw. Amin ang huling halakhak. Alright, mga kababayan, ito lang po muna ngayon ang aking maikling agbablog. Sana po nagustuhan po ninyo. Please, pa-subscribe po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating mumunting channel. At pakishare na rin po. Lubos-lubusin nyo na mga kababayan. Agyaman ak launay, maraming salamat po sa inyong lahat. Agbyag ti Pilipinas, agbyag tay amin, kakailian.